Hey, good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan. Although wala pong live ngayon, still, nandito pa rin po tayo para magbigay puli sa ating Panginoon. At the same time, nakapasok na po sa par ang bagyo. Pero still, nandito pa rin po tayo para magbigay puli sa ating Panginoon. Okay. Bilang panimula po, lahat po tayo tumayo. Tayo po yung lahat ay umawit sa Panginoon. Bigay po natin ang ating best na magbigay puri sa ating Panginoon. Awitin mo natin ang Make Me a Blessing. Out in, on the first verse, all the others say, out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is ripe, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. All together, make me a blessing. Oh, Savior, I pray, make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your name. Love us, the Master loved you. The helpless and helper indeed, unto your mission be true. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen, amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay lang po ba tayo? Amen. Pag nilalamig po kayo, upo lang po kayo kasi wala po kayong no choice. Nandito po kayo sa lugar po na kung saan ay pinagpala. Amen. Meron po tayong magandang facility. Meron tayong upuan na kung saan ay pwede tayong umupo nang hindi mangangawit ang ating likod. Amen. So pasalamatan po natin ang Panginoon. Sa panalangin tayo po ay mag-pray. Our gracious, loving Heavenly Father, salamat Lord sa panibagong umaga, panibagong pagkakataon at panibagong pribilehiyo, Panginoon, na meron po kami. Nawa sa umagang ito, Panginoon, katagpuin niyo kami, Panginoon, sa aming pong puso at sa isip, Panginoon, na kami ay maging maligalig, kami ay maging magalak, Panginoon, sapagkat kami po ay nasa isang magandang lugar, nasa isang magandang tahanan na iyo pong pinagkaloob sa amin. Nawa sa aming pong gagawin na ito, pag-awitan, sa aming pagpuri, sa aming pag-aaral ng inyong salita, ito po ay makaabot sa inyo pong trono.
Alisin niyo, Lord, yung mga agam-agam sa buhay namin, yung mga doubt, yung mga pag-alinlangan, at ito ay palitan mo, Panginoon, ng pananampalataya. So Lord, we pray, Panginoon, for each and every one of us, na kami po ay magkaroon, Panginoon, ng pusong dalisay. Sa umagang ito, Panginoon, malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. We are thankful and grateful, O God, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Amen. Pag-initin po natin, malamig po, di ba? Pag-initin natin sa pamamagitan ng pag-awit. Magbilang po tayo ng mga name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Third verse, when you look at others, Peter, and then go. Think that Christ has promised you with wealth and gold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, stand them one by one. Amen. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Last verse. So amid the conflict, whether great and small, do not be discouraged, God is over all. Amen. Your many blessings you just will attend. Help and comfort give you to your journey. All together, count your blessings, see one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen, amen. Count your blessings, name them one by one. Amen. If we are truly saved and know the Lord Jesus Christ sa ating pong buhay, yung mga pagpapala na yan ay kulang ang isang papel. Amen. Kulang yung mga pasasalamat sa buong isang araw. Kaya marami po tayong mga pagpapala na natamasa sa ating pong buhay. Kaya I wonder bakit yung mga ibang tao ngayon sa ating kalagitnaan pag kumakanta ng count your blessing. Hindi yata blessing ang kinakount eh. Burden yata eh. Huwag po nating isipin yung mga bagay na yung problema lang yan. Nandiyan yung matatapos din po yan. Pero yung pagpapala ng Panginoon, as the Bible said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mas maganda po, tignan natin ngayon yung pagpapala. Amen. I know na tayo ay nangangamba kasi merong parating na typhoon, pero hindi po tayo dapat matakot sapagkat meron tayong malaking Diyos. Amen. Isa lamang po yung maliit para sa merong malaking Diyos. Amen. Kaya sa umaga pong ito, meron po ba tayong first time visitor po sa ating pong kalagitnaan? Meron po ba tayong first time? Amen. Meron po tayong first time visitor. Saan po galing ito, kapatid? Ayan po, si Princess Lee. Si Princess Lee from Purok 6, Aguila Street. Amen. Ayan. Amen. Thank you po. Thank you po. Sino pong nag-invite po sa kanya?
Ate Jason, ay mga student din po natin sa J. Luna. Amen, amen. So wag po natin yung kaligtaan, amen. Tayo po ay mag-invite sa bawat isa, amen. Second time, third time visitor. Maraming salamat po for choosing Subic Bay Baptist Church, amen. So ngayon po, tayo po ay magkamayan. Ingitian po natin yung taong nakasimangot. At kapag nakasimangot, bigyan mo ng isang smile na maganda, amen. So tayo po tayong lahat as we worship God through this song. Amen. Nakakahawa po yung pagngiti, kaya magngitian po tayo. Awitin mo natin ang welcome song. All together, say, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Your tears with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family. All together sa pa. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Journey is with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family of God. Amen. Please be seated po. Let us now hear the choir.
Amen. Tayo naman po ay tumayo. Tayo po ay umawit muli. Let us sing the lily of the valley. On the first verse, sing, I have found a friend in Jesus, who's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. All together! In sorrows is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care I need to walk. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. All my need was taken and all my sorrows more. Temptations seem a strong and mighty tower. I have all my will forsaken and all my idols torn. My heart by now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and didn't tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's my fairest of 10,000 to my soul. Last verse, He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live my faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I'm nothing now to fear. With His manna, He my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. The lily of the valley, in London morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. Please open the Word of God in 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 11. The Bible says, every man according as his purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. May the Lord bless His holy word. Please be seated po. Complete indeed, no work of mine may take, dear Lord, the place of thine. Thy blood hath pardoned but for me, and I am now complete indeed. And justified, oh blessed thought, and sanctified, salvation wrought. Thy blood hath pardoned but for me, and glorified I too shall be. Complete indeed, no more shall sin. Thy grace hath conquered, reign within. Thy voice shall be the tempter flee, and I shall stand complete in thee. Complete in thee, each one supplied, and no
justified, oh blessed dawn, and sanctified, salvation wrought. Thy blood hath pardoned but for me, and glorified I too shall be. Dear Savior, when before thy bar all tribes and tongues assembled are, among thy chosen will I be, at thy right hand, complete in thee. Yea, justified, O blessed thought, and sanctified, salvation wrought. Thy blood hath pardoned but for me, and glorified I too shall be. Yea, justified, O blessed thought, and sanctified, salvation wrought. Thy blood hath pardoned but for me, and glorified I too shall be. Thy blood hath pardoned but for me, and glorified I too shall be. Amen. Yan po yung buhay po kapag pinapagamit po sa Panginoon. Amen. Hindi naman natin akalain, ganyan yung mga makalangit, yung mga boses na yan. Patanggal nga po yung mga pakpak saglit sa gilid. Amen. Yan po yung mga ating po mga kabataan na nagpapagamit po sa Panginoon. Amen. Kung sila po ay nagagamit para sa Panginoon, ganon din po yung bawat isa. Amen. Kaya let's give our best para sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, tawagin po natin yung ating po mga men to gather offering for this morning and a few announcement para po sa ating pong simbahan ay ang ating pong Thanksgiving Patras on November 30. So yan po, and then by next week, pag-usapan na po natin yung ating pong mga dadalhin, yung ating pong mga pagkain. Yan naman din po yung gusto natin yung pagkain po na ating pong pagsasaluhan po by the end of this month, November 30. And please, don't forget ang ating pong faith promise, amen? Yan po yung kailangan po ng ating pong mga missionary and yung ating pong mga weekly announcement or weekly activities ng ating pong church. We have online Bible study for college and career, Accountables online Bible study every Tuesday, Wings online Bible study every Thursday, pastoral lecture every Thursday, and Saturday is cleaning time, feeding time, at marami pa pong mga bagay. So don't forget po ang ating pong mga dapat gawin sa ating pong simbahan. Amen? So at this time, lingin po natin po si Kuya Rodel po, Brother Rodel po sa ating pong prayer. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa iyo, Lord, na kahit na napakahirap ng buhay, Panginoon, na nandito ka po, Lord, sa amin at nagpapaalala, Panginoon. Lord, patawarin po ang bawat isa sa amin. Lord, tulungan po, Lord, yung aming mga pastor, Lord, sa kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa simbahan, Lord, na ibinigay mo sa amin. May nasisilungan kami, Lord, pag tuwing linggo. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Bless mo po, Lord, ang aming pagbibigayan, Panginoon. Kakasama lang, in Jesus' name, amen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I'll be set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I'll be set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I'll be set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Amen, amen. Amazing grace, how sweet the sound. Amen. Truly talaga ang Panginoon, kailanman hindi niya tayo binigo. Amen. Yung pagpapala, yung grasya, yung awa ng Panginoon, talagang hindi po natin maitatanggi that the Lord is good sa ating pong buhay. Amen. Buruin po natin sa dami-rami ng mga taong pinili niya, tayo po ay nandito. Sa dami-dami ng taong niligtas niya, sa dami-raming taong nilikha niya, and yet tayo ay nasa simbahan na ito. Amen. Kaya wala pong rason ngayon para tayo ay sumimangot. Wala tayong rason ngayon para sabihin natin na hindi ako pinagpala sa umagang ito. Kaya sa umagang ito, tignan natin yung mga pagpapala sa buhay natin at yun ang magiging rason sa buhay natin para sabihin natin, I am blessed because He is God that is good sa aking pong buhay. Amen? Tayo po tayong lahat as we read God's Word. Open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, beginning with verse number 7 all the way to verse number 11. If you have Bible, please buksan po natin ng mas maganda. Amen? For some reason, ang ating pong internet ay nagloloko, and I know sa mga iba ding mga lugar and merong problema yan. Kaya po ngayon, tayo po ay magbubukas
ng salita ng Diyos sa mismong Biblia. Amen? Hindi sa ibang gadget, hindi sa ibang electronic gadget, kundi sa mismong salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako na tayo po ay maging alive, alert, awake, enthusiastic. Amen po ba? Kasi po kung hindi po tayo maging gising ngayon sa umagang ito, ay talagang merong pong kakulangan sa ating pong buhay. Kasalanan natin yan kung bakit tayo napuyat kagabi. Amen? Basahin po natin verse number 7. Sabi ng Bible, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity. For God loveth a cheerful giver. Verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficient in all things, may abound in every good work. Verse number 9, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Verse number 10, now He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food. Sabi ng Bible, and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse number 11, ready, begin. Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Tayo po yung manalangin. Naman naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, marami po kaming mga bagay, Panginoon, na pwede pong ipasalamat. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa simbahan. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa kaligtasan na pwede po naming ma-enjoy dito po sa lupa na ito. So habang kami po ay nandito, habang kami ay nasa simbahan na ito, Lord, hayaan niyo po yung aming pong puso at isip, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng bagay na kung saan ay matuturuan at ito ay magkakaroon ng tinatawag na pusong dalisay, Panginoon, as we worship you sa katotohanan at sa inyo pong pangalan. Nawa, wag niyo pong hayaan ang iyong lingkod ang magkamali. Tanging ang salita mo lamang ang maiangat at ang bawat sasabihin ko, Panginoon, will edify your people, O God. Patawad po sa aming pong pagkukulang. Patawad po sa aming pong mga kasalanang nagagawa sa inyo pong harapan. Kaya po sa umagang ito, Panginoong Diyos, malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Let your people, Panginoon, ay merong pong matutunan sa umagang ito. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated. This morning, I want to explain about the Thanksgiving. Ano nga bang meron sa mga bagay na ito? Kasi parati nating napapakinggan every November na parati na lang merong Thanksgiving month. Minsan magsusuot tayo ng kulay orange, minsan magsusuot tayo ng kulay dilaw, minsan gagawa tayo ng mga bagay na kung saan ay bakit nga ba pinapractice yung mga usaping Thanksgiving. Alam nyo po, merong pong mga bagay o mayroong mga kinds of giving na itinuturo po ang Biblia. Una, merong pong tithes. Ayan po yung sinasaad, the book of Malachi chapter 3 verse number 10. Now, meron din pong offering sa Panginoon. Ang offering is different sa tithes. Tithes is 10% ng ating pong kinikita at ibabalik natin yun sa Panginoon. Ito namang pong offering sa Panginoon, nasa sa atin po yan. Next, not only tithes offering, ito pa yung isang maganda. We have faith promise. Amen? Ito yung bagay na hindi natin sinasabi kasi hindi lang natin sinasabi, hindi lang natin ginagawa, bagkus ito yung pangako natin sa Panginoon na ang ating pong kayamanan, yung ating pong pangako sa Panginoon ay makakaabot ng kaluluwa sa ang lugar sa mundong ito. Amen po. Pang-apat, ang ating din pong simbahan ay merong pong tinatawag na benevolent giving, benevolent funds. Ama po, kapag merong nangangailangan ng tulong sa ating mga kapatiran, nandyan si Benevolent Funds para ibigay, para itulong sa ating pong mga kapatiran. Not only benevolent funds or benevolent sa ganyang bagay, ito pa yung isa, sacrificial giving. Dito po papasok yung ating po mga ambagan. Dito po papasok yung ating po mga pitch. O magkano ka? O ito ako. Ito yung sa akin. Padala ko sa online. Ibigay ko sa akin ng cash. Ito yung gagawin ko. Yan po yung mga sacrificial giving na binibigay po natin sa Panginoon. Kaya nga po sa ganyang bagay, maganda po nating malaman na merong tithes and offering, merong faith promise, merong benevolent funds, merong sacrificial giving, at dito po tayo po magdudwell sa panghuli. Cheerful giving. Ano po, no? Ito po yung bagay na kung saan ating pong aaralin ngayon, na ating pong makikita, kasi merong pong mamaya makikita natin, may pinagkaiba yung nagbibigay sa taong merong pong cheerful heart or cheerful giver. Ngayon po, sabing ganon, today we will focus our message on this topic.
in verse number 7. Ating pong binasa. Bayaan nyo pong basahin ko po muli. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Diyan po focus. Basahin ko po sa Tagalog, napakagandang bagay. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanilang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay na masaya. Okay po? Sa ganyang pong bagay, dyan po makikita yung ating pong karakter na kapag dumaan si offering plate, tayo nga ba ay nakangiti? Tayo nga ba ay nakasimangot? O anong wala tayong reaksyon? Pero mas maganda, sabi ng salita ng Diyos in verse number 7, for God loveth a cheerful giver. Amen? I wonder kung tayo po ay masaya po kapag every time na tayo nagbibigay. Amen? Ngayon po, aralin natin itong mga bagay na ito. Mga bagay na sa bawat isa, o magbigay ang bawat isa. Yan yung binibigyang pansin dito magbigay ang bawat isa. Ng ano? Ng bukal sa kalooban. Ama po? Hindi naman pwede nating sabihin, kailangan mo, Sir Francis, 500, pwede na to, 250. Saluhin mo. Pwede na. Ganun ba yung pagbibigay ng nasa puso? Ganun ba yung sinasabi ng verse number 7, for God loveth a cheerful giver? Ganun ba yun? O anong kailangan mo? Bigas? O doon, damputin mo doon, tinapon ko sa labas. Ganun ba yung cheerful giver? Ganun ba yung mamahalin ng Panginoon kapag nagbibigay tayo? No. Sabi ng Bible in verse number 7, for God loveth a cheerful giver. Ayan yung pong basahin ko po itong note na ito. Sabing ganon, don't just be a giver, be a cheerful giver. Amen? Kasi merong nagbibigay pero hindi cheerful Hindi masaya Bakit ko nga ba kailangan gawin yan Nandito naman na ako sa church, okay naman na yung buhay ko, okay naman na ako sa ganito. Pero sabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver. There are some things to consider when we talk about giving. Number 1, tingnan po natin sa ating pag-aaral. Merong pong tinatawag na our mentality. Yung ating kaisipan. Tama po? Kasi sa usapang kaisipan, dito po papasok yung verse number 7. Every man according as he purposeth. Yung isang kaisipan ng isang taong nagbibigay, ano nga ba yung kaisipan? Ano nga ba yung iniisip every time tayo ay nagbibigay sa offering na ito? Ano nga bang iniisip natin? Para ba tayo ay pagpalain? Para ba tayo makatanggap ng blessing? O para ibalik natin sa Panginoon? Ano bang nagiging kaisipan natin every time na yung kamay natin ay dumadapo dito? Ano ba yung nagiging kaisipan natin na every time na merong mga kailangan ng tulong? Na every time na merong pag-uusapang about sa giving, ano bang nagiging kaisipan ng ating pong sarili? Ama po? Kasi minsan dumarating sa punto na yung ating pong iniisip, when it comes sa giving, para ako ay pagpalain. Ibabalik ko yung tithes ko kasi para ako ay pagpalain. No, ang tithes po, yan po ay kailangan po nating ibalik. Bakit po? Kasi yun po yung ating pong ikapo sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Giving is not all about our treasure. Sabi nga ng Bible, treasure ay marami pong mga bagay. Kasi sa usapang treasure, sabi nga ganon, pag treasure, pastor, automatic yan, pera yan. Ama? Ako din, inisip ko, ano nga ba ibig sabihin ng treasure? O, ang tumatatak agad sa isip natin, pera. Tama po? Pero alam nyo po, sa pag-aaral, ang treasure ay marami pong mga bagay. Treasure means treasure in wealth. Treasure in money. Yung iba, may mga alahas, may mga ginto, maraming mga bagay. Pero tingnan po natin yung mga bagay na ito. Treasure in family. Alam nyo po, mapalad ang isang tao na merong pamilya sa buhay. Tama po? Kasi meron sa ating kalagitnaan ngayon, even sa ating pong generation ngayon, merong mga tao na kung saan hindi na nila alam kung sino ang kanilang mga magulang. Hindi na rin nila alam kung nasaan ang kanilang mga nanay at tatay. Iisa na lang sila, nag-iisa na lang sa kanilang buhay. Kaya alam nyo po, yung treasure dapat i-treasure natin sa ating pong buhay. When it comes sa ating pong kaisipan, i-treasure natin yung pamilya na meron tayo. Ama po, hindi man sila habang buhay na ating makakasama, hindi man tayo habang buhay magkakasama sa mundong ito, pero I will tell you this morning, mas magandang i-treasure natin yung pamilya na meron tayo. Ama po, kasi sabi ko nga po kanina, hindi malay natin, baka mauna pa si anak sa magulang. O kaya ang magulang naman ay mauna sa anak. Hindi natin alam, kaya mas maganda habang buhay pa tayo, habang meron pa tayong lakas, i-treasure na natin yung mga bagay na meron po tayo. Nandyan pa po ba kayo? Be thankful to God that you have still a family. Amen? Yung pamilya na meron tayo.
Ito pong simbahan na meron tayo, ito pamilya na to eh. I-treasure natin ito. Huwag na nating pang sirain. Huwag na nating pangguluhin. Huwag na pa nating magkaroon dapat ng division. Huwag na dapat magkaroon ng away-away. Bagos i-treasure natin ang pamilyang ito. Amen po ba? Kaya po sa ganyang pong bagay, parati pong pumapasok when it comes sa family, ang unang dapat magkaroon ng pagpapahalaga, yung mga anak. Tama po? Kasi kung walang tatay at walang nanay, wala din tayo mga anak. Tama po? Sabi ng Bible, Exodus chapter 20 verse number 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. In the book of Ephesians, I think, Ephesians chapter 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment, with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Kita po natin? So sa ganyang pong bagay, kung ita-treasure natin yung pamilya na meron tayo, nandun yung promise. Kung yung atin pong kaisipan ay nakatuon sa pagpapala na lang at hindi natin tinetreasure yung mga bagay na meron tayo, and there's something wrong sa buhay po natin. Tama po? Kasi kung sa usapang pamilya, maraming mga naghahangad na magkaroon ng nanay, maraming mga naghahangad na magkaroon ng tatay, maraming naghahangad na magkaroon ng kapatid, maraming naghahangad ng isang masayang pamilya. Pero nang nangyayari, this generation ay hindi tinetreasure ang pamilya. Bakit pa ako kailangan pagsabihan ni nanay? Nakagraduate naman ako ng college. Hindi tinetreasure. Bakit pa ba ako kailangang utusan? Nagbibigay naman ako sa mga magulang ko. Okay na yan. Hindi na ako dapat pang inuutusan. No. Mga kapwa kong mga anak, tayo wala tayong may pagmamalaki sa magulang. Ano man yung natapos natin, ano man yung narating natin sa ating pong buhay, i-treasure natin yung pamilya na meron tayo. Huwag tayong magmalaki sa mga kasi kung wala din sila, wala din tayo. Tama po? Kaya sa usapang pamilya, talagang parating dinidiin ko itong mga ganitong bagay na tayo ay sorry for this word, na tayo ay wag maging suwail. Mga anak, wag tayong lumaking matigas ang ulo. Okay lang na tayo ay dinidisiplina. Tanggapin natin yun kasi darating sa punto na may isip natin, tama yung pagdidisiplina sa akin. Hindi yung magmamaktol tayong isipin, sana hindi ko na lang yan naging magulang. Sana hindi na lang yan yung naging nanay ko. Sana hindi na lang yan naging tatay ko. Sana hindi na lang ako nabuhay sa mundong ito. Aba, ang drama mo sa buhay ah. Pinalo ka lang kasi hindi ka gumawa ng assignment. Hindi ka pumasok sa school, pinalabas po mamawasok ka sa school. Tapos ang isusumbong, merong isang story ganun eh. Sabi niyang ganun, isang bata, nagsumbong siya sa pulis, tumawag siya sa 911, sabi niyang ganon, hello sir, meron akong magulang, binubugbog ako, pinapalo ako, pinapahirapan ako. At dumating yung pulis sa lugar na yon, sabi niya, nasaan ang iyong mga magulang? Sila po. Ikaw ba po si ganito? Sabi ng pulis, yes sir, ako po. Nagsusumbong itong bata na ito, pinapagalitan mo daw, pinapalo mo, pinaparusahan mo kung ano-anong ginagawa mo. Sabi ng magulang, yes po. Ano bang nangyari? Sabi ng pulis. Siya ay hindi pumasok sa school, nagbulakbol, humingi ng baon, tapos umuwi dito sa bahay, hindi pa gumawa ng chores. Agalit ang pulis. Sabi ng pulis, halika dito bata ka. Ikaw bata ka, wala ka palang ginawa sa bahay mo, hindi ka naghugas ng plato, hindi mo tinupi yung higaan mo, tapos pagdating sa school, kunyari pumasok ka pero hindi ka pumasok, tapos ngayon nung pinalo ka, dinisiplina ka, nagrereklamo ka. Sabi ng pulis, anong pipiliin mo? Ipapalo ko sa iyo yung sinturon ko, yung magulang mo yung papalo sa iyo. Takbo yung bata. Sabi niyang ganun, mas pipiliin ko po yung palo ng magulang ko kaysa dun sa palo ng pulis. Sabi niya kasi nakita niya may baril, may mga armado. Sabi niya ayoko dyan, baka mamatay ako dyan. Kita po natin yung senaryo na kung papahalagahan lang natin yung mga bagay na meron tayo, especially our family, hindi na dapat tayong magreklamo. Amen? Dati niisip ko, sabi ko, dapat ito yung tatay ko kasi ganyan eh. Ito yung magulang ko, ito yung To find out, mas blessed pa ako eh. Tama po? Hindi man kami mayamang tao, pero mayaman ako sa kaibigan, mayaman ako sa pamilya, mayaman ako sa family na meron ako ngayon sa Subic Bay Baptist Church. Amen? Kaya dapat po nating i-treasure yung pong mga bagay na yan. Amen po ba? Kaya sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen? Pastor, bakit napupunta tayo dyan sa usapang, obedience yan eh, tapos Thanksgiving.
If we are thankful sa Panginoon, we will obey our parents. Amen? Mentality, kaisipan. We need to treasure our family. Ito pa yung isang bagay. We need to treasure our time. Gaano kahalaga yung oras para sa atin? Sabi nga ng iba, time is gold. Sabi naman ng iba, bahala na kung anong mangyari sa buhay ko. Alam niyo po, napakahalaga talaga ng oras. Ngayon ko napagtatanto na dati kapag pinapatulog na tayo ng ating mga magulang sa hapon, hindi tayo natutulog. Pero ngayon, ang mahalaga pala. Tama po? Gusto nating matulog, pero kapag natulog tayo, lay off tayo kinabukasan. Wala tayong sasahurin, wala tayong kita, wala tayong pera. Kaya napakahalaga po ng isang tinatawag na oras. Amen? Pastor, wala naman akong treasure. Ano ibibigay ko? Yung time mo para sa Panginoon. Tama po? Paano din naman natin ibibigay yung time natin kung yung buhay natin ay hindi rin maayos? Tama? Isipin natin, para pagpalain ako ng Panginoon. Pagpalain, late ka nga. Pagpalain, hindi ka nga nag-Sunday school. Pagpalain, minsan ka nga lang nag-church. Pagpalain, wala ka nga ng prayer meeting. Yan ba yung time na dapat nating i-cherish? Yan ba yung time na meron tayo? Treasure our time. Amen po ba? Kung hindi yan magagamit, sino ang gagamit? Pwede po ba tayo mag-focus saglit sa cellphone? Lahat naman tayo may cellphone, tama po? How many hours kaya ang ginugugol natin para mag-cellphone tayo? To be honest, pagising ng umaga, nanalangin ba tayo? To be honest, bago tayo matulog, nanalangin ba tayo? Nagbasa ba tayo ng Bible? Di ba po sa ating pong buhay, guilty tayo eh. Kasi yung time natin, hindi natin chine-cherish. Hindi natin binibigyan ng pahalaga at ang ating kaisipan when it comes sa pagpapala, Lord, bless me, bless me, bless me, bless me. Pero we don't cherish our time para sa Panginoon. Amen? Ang daming oras na meron po tayo sa ating pong buhay. Yung iba nga, sobra sa 8 oras kung matulog eh. Diba? Kung matulog, talagang wagas eh. Diba? Gisingin mo na, kunyari, tulog, pero gising naman. Diba? Ito pa minsan ang problema sa atin, kumain tayo ng lunch. Pag pumitik yung tanghalian na yan, mga sandal ka lang, tulog ka eh. Diba? Minsan may mga ganun, mga sandal lang, tulog na eh. Kaya napakahalaga po ng oras na meron po tayo. Sabi ko nga po kanina, kung hindi yan magagamit, sino ang gagamit? Mundo. Hahayaan niya na yung sarili mo ay makot up ng cellphone na yan. Tutusin, hindi naman masama yung cellphone eh. Ang masama yung oras na paggamit natin. Yung site na pinupuntahan natin, yung Facebook page na pinupuntahan natin, yung mga taong nilalike and sinishare natin, yan yung mga bagay na nauubos yung oras natin. Kung magkakalkalan tayo ng wall, talaga magugulat tayo sa sarili natin. Kung saang site tayo pumupunta, yung last time na ating team sa youth camp, the right algorithm, ibig sabihin nun, yung mga bagay na patuloy mong ginagawa, continuously, sabi nga ng meaning. Ibig sabihin, kung anong site man ikaw ay parating nandoon, doon nakikita yung parati. Kung ikaw ay mahilig parati sa pagkain, parating site mo doon, parating mga nasa page mo, puro pagkain. Pero kung ikaw naman mahilig sa sport, parati yun nasa sport. Pero kung ikaw naman ay isang tao na walang patutunguhan ng buhay at inuubos mo ang oras mo, nandito ka naman sa mga bagay na walang kabuluhan. Nandyan ang kabastusan, nandyan ang kabaklaan, nandyan ang katumpuyan, nandyan yung mga kasalanan. Kaya mas maganda, gamitin natin ang time natin ng maganda. Amen po? Sabi nga ganon, use our time wisely. Ano sabi ng Bible, the book of Ephesians? Redeeming the time because the days are evil. Amen? Maraming mga tao ngayon natatakot sa ganito pong oras. Bakit? Kasi parating na yung super typhoon eh. Signal number 5, signal number 6. Ano bang magiging sitwasyon ng bansang ito? Ano bang nangyayari? Pero mas maganda, bigyan natin ng time muna yung Panginoon. Instead, tayo ay mamuhay ng merong pong takot, mamuhay tayo ng merong pananampalataya. Use our time wisely. Treasure our time. Amen? Next, treasure our talents. Amen? Sa usapang talento, napakatalento ng mga member ng Subic Bay Baptist Church. Amen? Kanina, hindi ko naman sa inaangat sila, pero I thank the Lord for their lives na kung saan pinapagamit nila para sa Panginoon. And I encourage every one of us na tayo ay magpagamit sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, kung hindi yan gagamitin,
sinong gagamit. Amen? Alam niyo po, lahat naman tayo may mga potential na magkaroon ng mga magagandang talento eh. Pastor kasi parang yung boses ko kasi parang inuusog na aparador eh. Hindi naman lahat ng magaling na tao pinanganak na magaling at mataas yung boses. Nakukuha yan sa pagpapractice. 'Di ba? Nakukuha yan sa tinatawag na panalangin. Tama po? Kaya kung ano man pong talento meron tayo, Pastor, wala talagang gift sa akin yung kanta, ayaw talaga ako ng kanta. O sige, doon na tayo sa ayaw ng kanta sa atin at gusto natin yung kanta. Ito naman, meron pa tayong mga ibang talento, hindi lang pag-aawit. Ama, pwede tayo mag-play ng piano, pwede tayo sa violin, pwede tayo sa gitara, pwede tayo sa mga maraming bagay. Meron tayong recorder, marami. Kung instrumento lang, marami po tayo dyan. Tama po? Kaya sa usapang talento, gamitin po natin yan. I-treasure po natin yung ating pong talents. Amen? Yung pagkanta, alam niyo po, sa ganitong bagay, sabi ng Bible, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya mas magandang umawit tayo sa Panginoon. Tama po? Na kahit nasa CR ka, talagang aawit ka. Amazing grace, how sweet the sound. Amen? Kaysa yung nasa CR ka, iba, kinukuha mo yung tono ng mga matataas na kantahan ngayon sa mundong ito. Diba? Dati, yung mga kantahan lang, talagang mahihiya ka pa eh. Pero ngayon, in this generation, they don't treasure their talents para sa Panginoon. Pwede ko po bang sabihin ito? Nagiging walang hiya na tayo sa Panginoon. Nagiging walang hiya na tayo sa paggamit natin ng talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ama po, na dapat tayo ay umaawit para sa Panginoon, hindi para sa mundo. Ama po, bilang isang mananampalataya, ito yung dapat nating bigyang pansin. Na dapat po tayong magkaroon ng pagte-treasure, pagpapahalaga sa talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabihin natin, hindi ka marunong umawit, hindi ka rin marunong mag-play ng mga instrument. Pero marami pang mga bagay. Pwede ka pang maging kabilang sa feeding ministry. Amen? Pwede kang maging kabilang sa visitation, pwede kang maging kabilang sa mga bagay, pwede kang maglinis ng church. Sabi mo, paglilinis lang yan, pang mga tao lang yan. Hindi. Isa sa mga nakaka-enjoy na ministry, yung paglilinis. Tama po? Hindi mo alam, mamaya may magpadala dyan sa susunod na Sabado, may Sam's Pizza dyan, may Domino's Pizza. Hindi natin alam eh, nakaraan nga, naglilinis lang, tapos maya may nagpadala, si Miss Katis kay Amar, birthday pala ni Sister Jade, nagpadala ng pizza, busog lahat eh, linis pa tayo uli next week. Di ba? Hindi natin, wag nating maliitin kasi ano lang naman yan, Pastor eh, walis-walis lang. Alam nyo po, isa sa mga nakaka-enjoy bukod sa ministry, yung paglilinis sa church. Kasi pagpunta mo ng Sunday, uy, lilinis ko yan, oh. Alam ko yan eh. Yan, inayos ko yan. Ako naglihera niyan. Pag tabingi, ay hindi sa akin yan, hindi ko inayos yan. Banda doon, pangit yung ayos. Doon hindi ko ayos yan, dito banda yung ayos ko. Yung tipo na pwede kang magsalamin kasi talagang binibigay mo yung best mo, talagang gustong-gusto mo yung gawin yung mga bagay na yon. Talento ang tawag doon. Hindi lahat kayang humawak ng brush para linisin ng inidoro sa CR. Kasi yung iba humahawak ng brush. Yak! What is this? Ang arte, di ba? Pero mapalad at masayang gumawa ng ganitong bagay, yung talento na ibibigay natin, hindi man sa kanta, hindi man sa instrumento, pero yung paglilinis, sasabihin ko sa iyo, wala ka mang award dito sa lupa, pero may award ka sa langit. Amen? Kaya wag po tayong mahiya sa mga ganyang pong bagay. Pastor, wala talaga ako magawa eh. Ang dami po kung tutuusin. Ulitin ko, sa kanta, sa instrumento, sa paglinis ng church. Pastor, alam ko na. Ano na lang, sayaw na lang ako. Pwede ba yun? No, ang Baptist Church, we don't practice dancing. Pastor, bakit walang sayaw dito sa Baptist Church? Ang dahilan niyan, si John the Baptist ay napugutan ng ulo dahilan sa pagsayaw. Merong isang babae na sumasayaw sa harap ng isang hari at sabi ngayon ng hari, ang galing mong sumayaw. Ayos yan. Galing mo. Sabi ngayon ng hari, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Sabi ng babae, ang ulo ni John the Baptist. Nakapagbitaw na siya, nakapagsabi na siya, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ulo ni John the Baptist. Nangyari, wala siyang choice. Pinugutan ng ulo si John the Baptist. Ngayon, alam na natin bakit ang Baptist Church, we don't practice dancing.
Pastor, bakit sa bata? Hindi po dancing yun. Action song. It's the great things to praise the Lord. May sayaw? Wala. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I walk here and there. I search here and there. May sayaw? Wala. That's what you called action song. Para sa Panginoon. Amen? Kaya merong isang malaking question sa buhay natin kung hahayaan natin ang ating sarili na tayo ay magsasasayaw sa mundong ito. Amen? Nakakalungkot mang isipin pero mananampalataya, believers, don't let Satan laruin ang buhay natin. Amen? Social media talagang madadala ka eh. Diba? Social media talagang kapag hindi mo tinreasure ang iyong time, treasure, talents, mapapabayaan yan. Instead nang umangat sa iyo spiritual, umangat sa iyo kamunduhan. Alam mo na yung mga bagong sayaw ngayon sa TikTok. Alam mo na yung mga bagong gawain ngayon sa TikTok. Alam mo na kung anong step yan, kung paano nga ba ganun yung kaliwa, paano nga ba yung kanan, kung saan ka nga ba kikending, kung saan ka nga ba iikot, ano bang gagawin ko sa buhay ko. Kasi nga, nagiging makamundo ka na. Hello? Parating sinasabi ng Bible, love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. That's why we don't celebrate, we don't argue, or we don't agree sa mundong ito. Ano sabi ng Bible? The book of Romans chapter 12, verse number 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies. I-present natin yung ating body hindi para sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ang gusto kalayawan. Gusto ng mga mundong ito, gusto ng mundo na ito ituro yung mga bagay na maganda sa paningin. Yung gusto ng mundong ito, yung mga bagay na kaakit-akit. Pero ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na yan ay living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. May reason ba yung pagsayaw-sayaw natin, yung pag-awit natin, di ba? Dati mga kantahan mo, J Brothers, napunta na ngayon kay Morissette, di ba? Inaabot mo na rin yung going up, 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 di ba? Sunod niyan, nakakanta ka na rin ng mga rap na yan. Sunod niyan, ihintay mo na yung next na i-release na kanta na naman ni Flo G. Ihintay mo na naman yung next na release ng kanta ni Skastakli. Ihintay mo yung mga bagay na yan. Why? You don't treasure your talents para sa Panginoon. Tapos sasabihin natin, ligtas naman ako eh. Namumuhay naman ako ng nagsisimba naman ako. Yun yung nakakalungkot sa buhay natin. Sapul tayong lahat. Masakit mang isipin at marinig yung ganitong bagay, pero sabi ng salita ng Diyos, yung salita niya ay kagaya ng isang kutsilyong 2 talim na tumutusok sa puso natin hanggang sa buto ng ating pong mga katawan. Kung tutusin, masakit marinig yung mga ganitong correction eh. Alam niyo po ba, bago po niyo ito marinig, etong tao na ito ang una pong mananasasaktan sa ganito pong mensahe. Tama po? Kaya ating pong makikita, we need to treasure our talents para sa Panginoon. Sabi ng Bible, and be not conformed to this world. Amen? But be ye transformed by the renewing of your mind. Dito magsisimula. Anong sabi ng point number 1? When it comes to giving, our mentality is important. Sabi ng Bible, verse number 2, that ye, sabi niya ganon, be ye transformed by the renewing of our mind. Ito, iniisip kasi natin, gusto sikat tayo, gusto natin kilala tayo, gusto natin parati tayo nagpapapansin. Kung gusto natin parati mapansin, dapat doon ka na lang sa showtime. Sabi nilang ganon, this is your show, this is your time, it's showtime. Diba? Kung gusto mo parating magpapansin, doon ka na lang. Pero sa usapang talento, dapat ang pagbigyan natin ng pansin, Panginoon. Anong ugali meron si Zacchaeus? Siya ay mayaman, siya ay maliit, siya ay may problema. Ganda yung posisyon na meron siyang trabaho. Pero ang ginawa niya, siya ay nagpapansin sa Panginoon. Gumawa siya ng paraan, he climbed up into a sycamore tree, at sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost.
another than Zacchaeus. Amen? We need to treasure our talent para sa Panginoon. Renewing of our mind that He may prove, para mapatunayan natin what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang will ng Panginoon sa atin is to treasure our time, treasure our talents, at yung mga ganyang bagay. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Malapit na po tayo pong matapos sa ating pong pag-aaral. Amen? Pastor, bakit nga ba ganito ang sitwasyon at pinag-uusapan natin? Kasi nga po, in the month of November, we are talking about Thanksgiving para sa Panginoon. Alam niyo po, sa usapang pagbibigay, nandun nakapasok yung mentality natin o yung ating kaisipan patungo sa Diyos. Tignan po natin itong istorya na to. 1 Kings chapter 17 verse 7 to 16. Dahan-dahanin po natin, maganda po itong story na ito. 1 Kings chapter 17 verse 7 to 16. And it came to pass, after a while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land, and the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to the Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Verse 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Pitch me, and I pray thee, a little water in the vessel, that I may drink. Verse 11. As she was going to pitch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And he said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of full of meal and barrel, and little oil in the cruse. So makikita po natin dito, para po maging klaro po ang ating pong pag-uusapan, itong widow woman na ito, wala na siyang pagkain. Sabi nga ng mga Kapampangan, last pamangan na ito, wala na. Di ba? Ito na yung huling pagkain ko. Mamamatay na siya pagtapos nito. Pero itong si Elijah, inutusan ng Panginoon, pumunta sa lugar niya, sa Zarephath, upang pakainin ang lingkod ng Panginoon. Nangyari, binigay yon. Nakakain siya, pinagpala siya. Pero tignan natin yung story na ito. Yung babae na ito, wala na siya eh. Last na niya na yun eh. Kumbaga, wala na. Talagang patay na siya. Wala nang mangyari kasi yung lugar nila ay natuyo, wala nang tubig. Sabi niya, last na to eh. Alam niyo po kung ating pong titingnan at kung tayo doon sa sapatos niya, ang pira tong tao na ito. Pumunta ka lang dito para hingiin yung last na pagkain na meron ako. Hingi ka pang tubig, palautos pa tong tao na ito. Di ba? Pingang tubig, kuha mo ko doon. Sabi ng Panginoon, pingi daw ako tubig, bigyan na rin akong cake, bigyan mo pagkain. Palautos eh. Pero sabi niya, sige po, bibigay ko yan. Anong story meron po dito? The idea and lesson of this story, in this story, is that when we give to God, our mentality must be aligned. Amen? Wala man ako nakita sa story na ito ng babae nagreklamong klaseng tao to. Wala talagang kwentang tao nito eh. Mukhang pagkain to eh, naamoy pa. Lakas na pang amoy nito ah. Nasa kabilang bayan ka, ba't naamoy mo yung pagkain ko na meron ako? Hindi niya sinabi yun. Pero binigay niya sapagkat ang kanyang kaisipan ay naka-align para sa Panginoon. Amen? Our mentality ay pinaka-importante. Sana makita natin yung kaisipan ng widow woman kung paano niya ibinigay ito para sa Panginoon. Ibinigay niyang lahat. After no, nagutom ba siya? Hindi. Mas binagpala pa siya ng Panginoon kasi ang ating pong mentality, ang ating kaisipan ay wala naman kasi akong ibibigay sa Panginoon. Wala nga akong pera sa bulsa eh. Wala nga akong mga bagay na pwede kong ibigay sa Panginoon eh. Kaibigan, pwede yung buhay natin muna sa Panginoon. Iniisip kasi agad natin, when it comes sa giving, pera yan. Kaya lang naman nagpipreach yan. Sabi ng mga napupuntahan namin sa mga bus, sabi nga, kaya lang naman nagpipreach yung mga yan kasi kailangan nila ng pera. Pero we rebuke them. At sinabi namin, hindi po kami dito para nasa isang pera lang.
Hindi po kami nandito para humingi ng pera, nandito po kami upang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa ganyang pong bagay, ang idea po nito is this, ibigay natin kung anong meron tayo unang-una yung ating pong buhay. Kasi paano natin ibibigay yung ating pong salapi, yung ating pong treasure, if yung ating pong sarili ay hindi rin naman naka-alay para sa Panginoon. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng service po doon sa island, sa Sitio Parola. Sabi ko po sa magulang, bago nyo po i-dedicate ang inyo pong anak sa Panginoon, mas maganda, bilang kayong mga magulang, kayo po ay dedicated sa Panginoon. Nandyan po kayo parating nagsisimba. Nandyan po kayo parating naglilingkod sa Panginoon. Nandyan kayo nananalangin, nagbabasa ng Bible, para makita ng anak na si nanay at si tatay ay merong pong kaibahan sa mundong ito. Ganun po ang nais na ipakita ng ating pong pag-aaral. Amen po ba? Na ganyang pong bagay na gusto nating pagpalain para tayo ay maging pagpapala din sa iba. Ano sabi ng Bible? Give, and it shall be given unto you. Merong tinatawag na siksik, liglig, at nag-uumapaw. Balikan natin yung story ng 1 Kings chapter 17. Pinagpala ba siya? Hindi lang pagpapala. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen po ba? Kaya sa ganyang pong bagay, ang dapat na kaisiman po natin when it comes sa pagsisimba sa Panginoon, hindi lang dapat tayo para pagpalain. Bagkus ibabalik natin yung dapat na meron dapat sa Panginoon. Anong araw ngayon? Sunday. Ano ibig sabihin ng Sunday? It is a Lord's Day. Amen? Ibigay natin yan para sa Panginoon. Psalms 116 verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? So we must check if our mentality is right towards the blessings of God. Amen? Kailangan natin itong mga bagay na ito. Now, tingnan pa natin. Ay, sinakala ko, may naririnig lang ako na kakaiba eh. Sorry po. Tuloy lang po tayo. Yaan lang po natin yan. Amaya, adobo yan. wag yan. Masyado na kayong gutom eh. Maaga pa eh. 11:42 pa lang. Amen. Tapusin po natin ito ng 1:42. Konting tiis lang. Amen. Ayaw. Alright, sige po. Pasok po tayo ngayon sa patuloy nating pag-aaral. Our mentality must be a good thing. Amen? Our mentality must be a good thing. Mabuting bagay. Amen? Philippians chapter 4 verse number 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ano yun? A goodly thing. Amen? A good thing na dapat po nating maipagtanto ngayon sa umagang ito na yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin at yung ating kaisipan when it comes sa pagpapala, dapat ito ay good thing. Amen? Hindi bad thing. Tama po? Kaya sa ganyang bagay, tignan pa natin ang mga ilang talata. Philemon chapter 1 verse number 6, that the communication of thy faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Amen? Kaya nga po napakahalaga sa usaping pagpapala, nandyan po dapat yung ating pong mentality. Na hindi lang tayo gagawa, hindi lang tayo magbi-ministry just to say na para tayo pagpalain ng Panginoon. No. Ang focus dapat natin ay maglingkod para sa Panginoon. Ulitin ko po, Thanksgiving is not all about giving our treasure. Thanksgiving is giving our service para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa ganyang pong bagay, patuloy po tayo. Sabi ng Bible, Psalms 92, verse number 1, a psalm or song for the Sabbath day. It is a good thing to give thanks unto the Lord, to sing praises unto thy name, O Most High. Amen? Kaya napakahalaga na yung ating pong kaisipan, when it comes sa Thanksgiving sa Panginoon, dapat siya ay maayos. Amen? Hindi lang tayo basta gagawa ng ganitong bagay para sabihing pagpapala, kasi si pastor, mukha na siyang mayaman. No. Hindi naman ang ministry na ito, hindi payamanan, hindi ito ministry. This is a ministry na ang kailangan ng tao ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa ganyang pong bagay, our mentality must be a good thing. Mabuting bagay. Mabuting bagay ba yung binibigay natin para sa Panginoon? O tira-tira na lang?
O kung ano na lang, pag dumaan na si offering plate dyan, o kung ano na lang makapa mo sa bulsa. Minsan parang ang sarap magpatayo kapag offering eh. Di ba? Para madukot talaga yung mga naiipit eh. Dati nung ako po ay nagbibilang dyan, nakikita ko dati may 100, may 1,000, 500, pero may nakita akong kabilang 20. Sabi ko, oh isa. Pagtingin ko pong ganun ginawang singsing, sabi ko, ayaw yata magbigay nito. Sama yata yung loob nito, ginawang singsing. Isa talagang lukot na lukot. Sabi ko, sama siguro ng loob nito, na ano lang, wala siyang choice kasi tumapat na sa kanya yung offering eh. Alam niyo po sa paglilingkod at pagsisilbi para sa Panginoon, ang usapan po dito, our mentality must be a good thing. Amen? Tignan po natin. Let's see how the godly character is so important. 2 Peter chapter 1, verse number 3. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through, sabing ganon, the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Ito yung dahilan kaya dapat tayo ay laging nasa Panginoon. In this world, walang pagkakaiba. Pastor, paano yun? Sa mundo, tuturuan ka na hindi maging kontento sa buhay. In this world, ang ituturo sa'yo, mainggit ka. In this world, ang ituturo sa'yo, tignan mo na lang yung mga bagay na meron sila, okay na yan. Kaya na parating nauuso yung word na sana all eh. Sana all ganito, sana all ganyan, sana all ganito, sana all may 17 Pro Max, kahit hindi fully paid, basta meron. Pero meron naman din tayong cellphone, tapos naghahangad pa tayo nun. Tama? Gusto natin, meron tayong magandang sapatos. Gusto natin, walang masama po doon. Pero ang nagiging mentality natin, para na lang sa mga bagay dito sa sanlibutan, ay hindi tayo magiging kontento. And that's the reason na tayo ay hindi magiging mapagpasalamat. Andyan pa po ba kayo? Kaya sana po sa atin po bilang isang tagapakinig ng salita ng Diyos, tayo po ay makontento sa mga bagay na meron po tayo. Bigay po ako ng tips kasi sabi ng mga Facebook, Instagram o ng mga social media, 3 tips para ganito ang buhay mo. Diba? 3 tips para ganyan. Ito ngayon, bigay po ako ng godly tips. Amen? Ganda po ito galing sa salita ng Diyos. Huwag kang tumingin sa mga bagay na wala ka, bagkus tumingin ka sa mga bagay na wala yung iba. And that's the time you will say, Lord, thank you. Amen? Huwag mo kasing tignan yung parating mga bagay na meron sila. Kawawa naman ako, wala akong cellphone ngayon. Ano ba cellphone mo? Samsung A7, yung bagong labas. Bagong labas pala yan. Tapos gusto mo iPhone. Diba? Masyado tayong mareklamo Pero hindi tayo nagiging kontento sa ating pong buhay. Sabing ganon, this is a good thing. Our mentality must be a great thing. Amen? Dakilang bagay. Kasi sino bang nagpapala? Sino bang pinagpapala? At kay nino galing ang pagpapala? Sa Panginoon. Diba sabi ng Bible, great is the Lord and greatly to be praised. Kaya nyo pong ibigay ko po ang rason. Bakit ang ating pong mentalidad o ang ating pong kaisipan must be a great thing. Psalms 126 verse number 3. Psalms 126 verse number 3, the Lord hath done great things for us, wherefore we are glad. Ayan po yung indikasyon para makita natin na dapat po tayong maging mapagpasalamat sapagkat ang ating pong mentality must be a great thing. Ayan tignan natin yung verse. The Lord hath great things. Amen. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Amen. Ano pa yung mga bagay na dapat pa nating makita sa ating pong buhay? Not only good thing, ito pa isang bagay. Godly thing. Amen? Yung maka-Diyos na mga bagay. 1 Timothy chapter 4 verse number 8, For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life. So ibig sabihin, sa ganito pong bagay, anong mas importante? Yung karakter na reklamador o yung karakter na kung saan tinitignan yung importante sa buhay natin? Mas maganda sa umagang ito, tignan natin yung mga bagay na meron tayo. And that's include
yung tinatawag na godly character. Godly thing. 2 Peter chapter 1, verse number 3, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that He hath called us to glory and virtue. Amen? Yan po yung mga bagay na dapat nating makita. And lastly, our mentality must be a great thing. Amen? Dakilang bagay. Sabi ng Bible, di ba na ating nabuksan, wherefore we are glad. Sabi pa ng ating pong pag-aaral, for us to understand how we need to be grateful in the things sa usaping pagbibigay, first, we must know how great God is sa buhay natin. Amen po ba? Para makita natin yung pagpapala at kahalagahan, tignan muna natin kung gaano naging kabuti at kadakila ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po sa ganito pong bagay, parating may mga reminders sa buhay natin. Kanta pa lang, reminders na. Paano pa yung salita ng Diyos? Paalala na sa ating pong buhay. Sapagkat ang gamot sa taong nakalimot ay paalala. Amen? Yung ipinagkaloob niya yung kanyang anak according sa John chapter 3 verse number 16. Amen? That's the Bible said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Ito po, dito ko po makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos ay may ibinigay. Yung pag-ibig ng Diyos ay may kasiguraduhan. And I like this. Pag-ibig na nagliligtas. Amen? Yun yung great thing na dapat po nating makita. John chapter 14 verse number 6, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So anong bagay ang ating makikita natin dito na great thing? There is clarification. Amen? There is correction and there is confirmation coming from His Word. John 14 verse number 6. Ito pa yung isang bagay na tignan natin, Romans chapter 5 verse number 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo pa ay makasalanan pa, na habang tayo pa ay hindi pa mapagpasalamat sa Panginoon, na habang tayo pa ay tumitingin sa mundong ito, na habang tayo pa ay nag-enjoy sa mundong ito, sabi ng Bible, na ating makikita ngayon, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God, amen. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord, amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But thank the Lord, merong pag-asa. Kung sino ang manampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Amen. Sa biyaya lamang tayo ng Panginoon, tayo ay mga ligtas. Amen? Hindi sa mabuting gawa. Yan po yung dapat nating malaman. Matthew chapter 11. Lapit na po tayong matapos. Matthew 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Amen? Kaya sa panahon ngayon, kaya hindi natin makita yung kabutihan ng Panginoon kasi pasan natin ang mga sistema ng mundong ito. Pasan natin yung kapaguran ng mundong ito. Pasan natin yung problema na ito. Pero I will tell you this morning, in the book of Matthew chapter 11 verse 28, there is invitation. Ang invitasyon niya para sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Huwag kang lumayo, huwag kang tumakbo, huwag mong ipagpaliban na ikaw ay lumapit sa Panginoon. And that's the invitation of the Lord Jesus Christ. Not only invitation, but there is information. Amen? Ano ba ang impormasyon na gustong ibigay ng Panginoon? Sabi ng Bible, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Yan yung impormasyon. Di pa po nakakapagod ang problema? Minsan wala tayong tulog. Minsan hindi tayo makakain. Di na makatulog, di na makakakain.
sa kakaisip, kakaisip sa problema na yan. Tama? Talagang ano ka sabi nga ng mga ibang lingwahe, depressed. Di ba? Masyado kang depressed. Titignan natin yung mga bagay na yan. Hindi natin kailangan ma-depress. Hindi natin kailangan ma-depress. Di ba? Kailangan natin malaman ang information coming from the Word of God, and I will give you rest. At this is the most important, the salvation that we need. Amen? Yung kaligtasan. Tignan natin sa John chapter 1, verse number 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sabi ng Bible, but as many. Amen? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Amen? Kaya sa ganyang pong bagay, kung sino ang nais, kung sino ang may gusto. Pastor, wala namang palang pilitan bahala ka na dyan sa buhay mo. Basta ako, nandito ako, okay na ako. Wala na akong pakialam sa kaligtasan na yan. No. Paano kung mamatay ka na bukas? Hindi mo pa rin tatanggapin ng Panginoon. Merong naghihintay na isang impyerno na nakalaan para sa taong kagaya natin, na sabi ng Bible na merong apoy na hindi namamatay, na merong uod na hindi namamatay, merong pagtangis, merong problema. Talagang napakatindi ng impyerno na ito. Sabi ng mga tao, kung pwede lang umalis dito, matagal na akong umalis. Ganun ang impyerno na meron po napupuntahan ng isang taong kagaya natin. Pero salamat, dahil merong pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Luke chapter 19, verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Son of Man, seek to save that which was lost. Sino yun, Pastor? Tayo. Wala sa atin yung katotohanan. Last verse. 2 Corinthians 7, verse number 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and will turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. Amen? Kung tayo po ay magsisisi, ang sabi ng Bible, kung ang tao ay magsisisi, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And I'm glad to say that I am saved by the blood of the Lamb. Amen? And I'm glad to enjoy yung buhay na meron po ko ngayon. Amen? And it's good to know that there is a Savior who offered a free salvation, a free gift for us sa buhay na meron tayo ngayon. Amen? Salamat kasi merong Panginoon na binayaran yung utang natin sa kasalanan. Sabi ng kanta, He paid the debt He did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sin away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Whew, amen. Jesus Christ paid the debt that I could never pay. Sabi pang ganon, one day He's coming back for me, to live with me eternally. Won't it be glory to see Him on that day? And now we sing a brand new song, amen. Amazing grace, all day long Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Amen. Salamat dahilan ng Panginoong Diyos ay nagbigay ng dahilan para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Without the Lord Jesus Christ, lahat tayo ay mapapahamak. Without the Lord Jesus Christ, na ang buhay natin ay patungo sa impyerno. Pero salamat dahilan, He paid the debt para po sa ating kasalanan. Ginawa niya na yun para sa atin sapagkat mahal niya tayo. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yan ang nais ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Na isang taong makasalanang kagaya natin ay binigyan ng pag-asa, na binigyan ng buhay, binigyan ng panibagong pag-asa. At sabi ng salita ng Diyos na kung sino ang manampalataya ay hindi mapapahamak bagos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Therefore, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hindi ba tayo nagagalak sa ganung bagay na kung saan merong greeting na ipinapakita ang Panginoon na kapag ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, makikita mo yung kagalakan, makikita mo yung kaibahan na merong Panginoon sa buhay, merong relasyon sa puso. Ang tawag po doon, greeting. Amen po? Yan po yung dapat nating makita ngayon sa umagang ito. Have you experienced God's greatness in your life? Kung hindi pa, kilalanin mo ang Panginoon. Amen? Isang taong makasalanang kagaya ko. Amen.
Isang taong walang patutunguhan ng buhay. Isang taong walang silbi ang buhay. At ipinamukha ng salita ng Diyos kung gaano kailangan natin ng Panginoon sa buhay. Amen? Kailangan natin ng regalo ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Amen? Yan yung importante sa atin. Yan yung kailangan natin. Yan yung dapat nating malaman. Na yung ating pong kaisipan ay dapat po merong pong kaayusan. Amen po? Na dapat po merong mga bagay na dapat nating i-render sa Panginoon. Tignan natin yung mga bagay, our mentality, yung kaisipan natin. Treasure in family, treasure in time, treasure in talents, and our mentality must be a good thing. Our mentality must be a godly thing. And our mentality must be a great thing. Sabihin ko once again, ang taong walang relasyon sa Panginoon, kapag ikaw ay nakatagpo ng kaligtasan, and that's the great thing. Amen? You could sing, Amazing Grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen? Nandyan po yung kadakilaan ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? So what we need to do? Come to God. Amen? Lapit ka sa Panginoon. For us to see the great things sa buhay natin, lapit tayo sa Panginoon. Yuko po tayong lahat at tayo po ay pumikit. And I know this message is very clear for each and every one of us. Ano nga bang estado ng ating buhay ngayon? Meron ba yung pusong mapagpasalamat? Ano bang kaisipan ang meron tayo? Do we think about sa ating family, sa ating time, sa ating treasure, sa ating talents? Or our mentality ay ibang bagay? Hindi good thing, hindi godly thing, hindi great thing, kundi ibang bagay. Sa umagang ito, napakinggan po natin ang mensahe. Why would you consider to come to God and ask for forgiveness? Unahin natin para sa mga mananampalataya. If we are living in a carnal life, if we are living like the world live, why not you choose today, this time, na maging maayos ang buhay? Pastor, nakakagulo itong mundo na ito. Kung hindi tayo magiging malakas, hindi rin tayo makakapagtagumpay sa mundong ito. Would you come to the Lord? Lord, I need you sa aking pong buhay. Para sa naman sa mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan sa buhay. Pastor, narinig ko sa mensahe na ito na kailangan ko palang magkaroon ng kaayusan sa buhay. Kailangan ko palang makita yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay upang masabi ko na ang Panginoong Diyos ay mabuti sa akin. Ayoko, Pastor, na mapunta ako sa impyerno na tinatawag na pagbabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Pastor, would you pray for me? I want to accept Him as my personal Savior. Gusto ko siyang kilalanin sa aking puso, sa aking isip. Pastor, would you pray for me? Pwede mong itaas ang iyong kamay. Amen. There's one. Amen. There's two. There's three. Amen. Amen. Wag po tayo pong mahiya sa Panginoon. The Lord is good sa ating pong buhay. Suklian natin ng magandang bagay. Suklian natin ng mabuting bagay. Suklian natin ng makadiyos na bagay. Suklian natin ng dakilang bagay. Habang tayo po ay nakapikit at nakayuko, let's use this time to communicate sa Panginoon and ask for forgiveness. Lord, patawad, nagkamali ako sa iyo. Dami kong mga bagay na nagawa na mali. Desisyong baluktot. Nanalangin kayo ngayong kaibigan, kapatid. Dakilang Diyos, salamat Lord sa inyo pong salita. Nakita namin, Panginoon, napakahalaga po ng buhay.
Napakahalaga, Panginoon, ng mga bagay na meron po kami. At yung aming kaisipan ay dapat nakasakang-ayon, Panginoon, sa inyo pong kalooban. I-bless niyo, Lord, ang mga lumapit, Panginoon, sa harapan na ito, sa altar. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatiran, kaibigan, na nagtaas ng kamay, Panginoon. Lord, you know their reason, Panginoon. That's why we are here, Panginoon. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Restore unto me the joy of my salvation. Lord, we need you sa aming pong buhay. Thank you, Lord, for your word. Truly, we are amazed, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa aming pong buhay. Ikaw ang aming pong pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sir Francis, would you... Tayo po tayong lahat. Let's sing to the Lord. First verse, say, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I've found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious day thy grace appeared. The hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. Amen, amen. Are you blessed today? Amen. Kita po natin no, sa pagpuri sa Panginoon. Sabi, kagabi daw yung pagdating ng bagyo, pero magpupuri tayo. Panalangin natin na yan ay dahan-dahang lilihis pa. Lumihis na po eh. Konti-konti. So, manalangin pa tayo sa bawat isa sa atin na patuloy na yung aalis. Amen. At huwag na rin masalantay mga kababayan nating nadaanan na at yung mga madadaanan. Let's do pray. Tayo po dito, we are blessed. May mga bundok tayo, hindi tayo binabaha. So what we need to do is pray for ating pong mga kababayan. Amen? So first point pa lang po tayo sa ating pong pag-aaral. Meron po pong dalawa. Amen? So bahala na po yung Panginoon sa atin mamayang gabi, and kung matapos natin siya mamayang gabi, and another message po sa Panginoon. Amen? Brother Alexis, do the honor po para po sa ating pong closing prayer. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, napakabuti mo, maraming salamat Panginoon sa paalala mo sa amin that truly Lord, we need to be thankful for all the things that you have done for us, for all the blessing, the benefits Lord. Tunay nga po Panginoon na napakadakila mo, and forgive us Panginoon sa aming mga pagkukulang, pagiging slothful Panginoon, mga bagay na Panginoon na hindi namin na ihahayag sa iyo ang aming pagmamahal. Pangako namin, Panginoon, na patuloy kaming magsisikap, Panginoon, for your word to us to grow more, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mensahero. At nawa, Lord, sa aming paglisan, sa sambahang ito, Panginoon, baunin namin ang hamon mo
Panginoon, na kung saan kami po ay tunay nga po na ligtas sa gawa, hindi lang po sa salita. Patawad, Panginoon, at maraming salamat. Ingatan mo kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at give us safety, Lord, especially sa bagyong Uwan, Panginoon. At ingatan mo ang bawat isa, ang aming sambahayan, ang aming pamilya, ang aming community at ang aming simbahan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang ang pupurit ka, pasalamat sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.